Tunay nga napakadakila ang ating Panginoong Diyos dahil ipinadala ang kanyang nag-iisang anak na si Panginoong Kristo, naging tao katulad natin, naghirap, namatay, para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. That's God, how God loves us. Ganun ka, dakila ang pagmahal ng ating Panginoon sa ating lahat. Kaya ngayong umaga, we will be reading a passage taken from the book of John. John chapter 3, verse 16. Ito na kamo yung mga Biblia, pakibukas lang. 1 Kapitulo 3, versikulo 16. And I'll be reading it in English. Kung ito na kamo yung mga Biblia, pakibukas na lang po. 1 Kapitulo 3, versikulo 16. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Ako kita kayo mo Diyos, diigtak na sa kabuntagon. Salamat Ginoo. Thank you Lord for this wonderful day, the day that you have given to us. Thank you Lord for the people who have come, who give up their time just to come and to worship you Lord. Bless us all Lord, and give us wisdom to understand your words in Jesus' name. Amen and amen. Now, ang minsay na binasa natin ngayong umaga, it talks about the love of God, ang pag-ibig ng Diyos. Now, 700 years bago isilang siya Panginoong Kristo, may sinabi ang isang propeta sa Old Testament, si propeta Isaiah. At ito'y nasulat sa Biblia sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ayon sa Biblia, unto us a child is born, and unto us a son is given. At dito, kinuha ang kabuuan ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ganun na lamang kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dahil kusa niyang ibinigay ang kanyang nag-iisang anak na si Panginoong Kristo, ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mabibigo, hindi mapahamak, subalit siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Panginoong Kristo ay ang pinakadakilang regalo na ibinigay ng Diyos para sa ating lahat. God gave His Son, Jesus Christ, to all of us. Kung pag-isipan natin ang buong halaga ng mga regalo na nabili ng buong mundo, napakalaki. Nakita ko sa isang write-up na bilyon-bilyon ang halaga ng pira at mga bagay na naging value of the total gift that had been given to people. Napakalaki. At dito atin makikita na ang pagbibigay ay naging bahagi na sa bawat tao sa mundo. Naging bahagi na sa bawat isa sa atin. Maging mahirap man o mayaman, busy-busy sila sa pamimili ng mga regalo sa panahon ng Kapaskuhan. Pero kahit gaano man tayo kagalante, kung pagbibigay ang pag-uusapan, hindi pa rin natin kayang pantayan kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. You see, He gave up His Son. Ibinigay niya ang kanyang nag-isang anak para lang tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung sinasabi ng Biblia, He gave up His Son. What does it mean? Hindi regalo na ibigay lang at itago. Sa Biblia, when you give up something, it should die, mamamatay. Kaya Christ loves us at siya'y namatay para sa atin para lang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, ito ay tinatawag sa Biblia, the love of God, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Now, paano ba natin mailiwanag ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Wala ko tayong sapat na salita na makikita natin sa ating bokabularyo kung gaano tayo mahal ng ating Panginoong Diyos perfectly. We cannot, hindi natin makikita. Pero ang masasabi ko lang, that the love of God is the greatest love of all.
Ito talaga ang pinakadakilang pag-ibig sa mundo. Na bakit man ito sinasabi ng Biblia that the greatest love of all? Why? Why does the Bible say that God's love is the greatest love of all? Bakit ito pinakadakila? Dahil ayon sa Biblia, sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala. Ito ho ang pundasyon. Na bakit ito'y pinakadakila? Ang lahat ay nagkasala. Ang ibig sabihin, walang mapipili sa atin, walang exempted sa atin. Tayong lahat ay makasalanan. Yun ang Roma 3:23. At dinagdagan pa sa Roma 6:23a, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Because of sin, we are supposed to die. Because of sin, dahil sa kasalanan, nararapat man lang na tayo maparusahan. Pero hindi ganun ang ginawa ng Diyos. You see, God did not do that. Sa halip na parusahan ng tao, binigyan pa tayo ng regalo. You see, God really is really gracious. Right? Dapat maparusahan, binigyan tayo ng regalo, at itong sinabi sa Roma 3:23b. Ano ho bang sinabi? Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus na ating Panginoon. Napakadakila talaga. At ito yung tinatawag na the greatest love of all. Why? Makasalanan tayo, unang-una. At dahil sa kasalanan, dapat maparusahan. Pero sa halip na parusa ang ating matatanggap sa Panginoon, binigyan tayo ng regalo. Ano bang regalo? Buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kanyang anak na si Panginoong Kristo. Napakadakila talaga. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay walang plano na parusahan ang tao. Yes, we sin. People have sinned. But God does not want to punish us, but instead, He gives us the wonderful gift, the greatest gift of all, na tinatawag na si Panginoong Kristo. Kaya sinabi ng Biblia sa Isaiah 9:6, that unto us a child is born and a son is given. Dahil sa katotohanan, kabutihang loob ng Diyos, kusa niyang ibinigay ang kanyang nag-iisang anak para lang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakadakila talaga ang pag-ibig ng Diyos. Kaya alam ng Diyos ang ating madaliang pangangailangan. God knows our immediate needs. You see? Alam ng Panginoon na hindi damit ang ating immediate needs, hindi bahay, hindi pira, at hindi kalungkutan ang dapat sagutin ng Panginoon. Kasi kung damit pa ang ating pangunahing pangailangan, immediate needs, dapat nagpadala ang Diyos ng mananahi. Di ba? Kung pira man ang immediate needs ng mga tao, nagpadala sana siya ng bangkero. Di ba? Kung bahay man sana ang ating immediate needs, nagpadala sana ng architect para magpatayo ng bahay. Hindi kalungkutan ang ating immediate needs. Kaya kung kalungkutan man, nagpadala sana siya ng entertainer. But no. Alam ng Panginoon that makasalanan tayo and we need salvation. Kaya ipinadala ang kanyang nag-iisang anak para tayo ay magkaroon ng kapatawaran ng ating kasalanan at para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at makapasok tayo sa langit ng walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, ang minsan na tatalakayin natin ay pinamagatan the greatest gift of all. Ano ba ang greatest gift natin? Yung kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. At batay sa minsay na binasa natin ngayong umaga, bakit ba ang kaligtasan ay masasabi natin the greatest gift of all? Nga naman, nga ang kaluwasan, maumanggit ang pinakadako nga gasa nga gihatag sa Diyos kanato. Unang-una, ito'y pinakadakilang regalo sa atin dahil hindi natin ito hiningi. We did not ask this gift from God. God give it to us voluntarily. Alam niyo, bago pa pumasok ang Disyembre, marami nang lumapit sa akin, Pastor, ano bang gustong iregalo ko sa iyo? Pero sabi ko sa kanila, kung ako ang pipili ng regalo, hindi na regalo yan. Panghihingi na yan. Panghihingi na yan. Kasi, pag yung napili ko ay mamahalin, anong mangyayari? Yung magbibigay ay maging pilitan siyang magbigay. At mawala na ho yung tinatawag na sentimental value. Mawala na. Hindi katulad ng ginawa ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo humingi ng magpadala ng tagapagligtas, but God chose it because He knew na yun talaga ang ating immediate needs. Kaya,
Nang magkasala si Adan at si Eva, nagtago sila sa harap ng Panginoon. They hide from God. And hindi sila naghanap ng Diyos para humingi ng kapatawaran. God sought them. Hinahanap sila ng Panginoon kasi gusto silang tulungan. That's how God good is. Napakadakila at napakabuti at talaga ng ating Panginoon. Kaya sinabi ng Biblia sa Luke 19:10, Lucas 19:10, sabi, Christ came into the world to seek and to save those which were lost. Si Kristo ay napunta sa mundo para hanapin at iligtas ang mga naligaw. Yun ho tayo, mga tao bilang makasalanan, tayo ay naligaw. Pangalawang rason kung bakit na ang kaligtasan ay tinuturing ng Biblia the greatest gift. Pangalawa, ito'y tinatawag na greatest gift of all because ang aginaldong ito ay hindi nagbabago. Hindi ito kumukupas. It is an unchanging gift. You see, hindi kumukupas. Sinasabi ng Biblia sa Hebrews 13:8 that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ganon ang ating Panginoong Kristo. Hindi kumukupas. Kung paano niligtas ni Panginoong Kristo ang mga tao noong 2,000 years ago at hanggang ngayon, ganon pa rin ang ating Panginoong Diyos. Hindi nagbabago. Siya pa rin ang ating masasandalan. Siya pa rin ang ating kinakailangan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ngayon, ganon kahalaga, ganon kadakila ang ating Panginoong Diyos. Pero napakasakit isipin na hanggang ngayon, 2,000 nang nakataong nakalipas na ipinamigay ang regalo na tinatawag na greatest gift of all. Marami pa rin mga tao na hindi pa nakakatanggap kay Panginoong Kristo. Yes, many people have not known Christ and have not received Him as their Lord and Savior. Maraming mga tao ngayon na hindi pa naniniwala ng Diyos. Marami pang mga tao ngayon hindi pa naniniwala na kay Kristo na siya ang Diyos at tagapagligtas. Napakasakit. Napakatagal na ang panahon. Kaya sinabi ng Biblia sa Revelation chapter 3 verse 20, sabi ng Biblia, Behold, I stand at your door and knock. Revelation 3:20, Behold, I stand at your door and knock. If anyone hears my voice and open your door, then I will come in and dine with him and he with me. Ano bang ibig sabihin yan? Ang ating Panginoong Kristo ay nakatayo sa pintuan ng ating puso, kumakatok para siya makapasok sa atin. Because He wanted to fellowship with us. Yan ang sabi ng Biblia. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Tayo'y makasalanan. Pero ang Diyos pa ang nagmakaawa sa atin na papasok para tayo ay maligtas. Saan natin makita yan? Kaya sinabi, napakadakila talaga ang pag-ibig ng Diyos. Dapat man tayo ay parusahan. But no, God did not give us punishment, but instead He gave us salvation through Christ our Lord. You see? Ganon kadakila. Kaya, ang mahalagang tanong dito, ano ba? Paano ba natin makamtan ang kaligtasan ito na inalok ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo? How could we avail of this gift? Unang-una, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. You see? We can avail the gift of salvation through Christ, through our faith in Jesus Christ. Sinabi na Biblia, Acts 16:31, Believe and you will be saved. Buto kita aron kita maluwas. Mao ka na ang pagdawat sa gasa nga diha kay pinagi kay Kristo. Pangalawa, at sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo bilang isang solusyon ng Diyos para magkaroon tayo ng kapatawaran ng ating kasalanan. You see, unang-una, para makamtan natin ang kaligtasan sa pamamagitan kay Kristo, dapat unang-una tanggapin natin. Mananampalataya tayo kay Kristo at tanggapin natin na siya ating Diyos tagapagligtas. Pangalawa, tanggapin natin na wala na talagang ibang solusyon na ibinigay ng Panginoon, pamaraan kung paano tayo maligtas sa pamamagitan lamang ng Panginoong Kristo. Dapat mananalig tayo at maniwala sa Kanya na wala ng ibang paraan
para tayo ay maligtas maliban kay Kristo Jesus lamang. Kaya sinabi ng Biblia sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Wala na ilaing paagi nga maluwas kita. Tungkol kayo na Biblia, wala na ilaing dalan, wala na ilaing kamaturan. Ang kinabuhi, diya lamang gayon kay Kristo Jesus. Wala ilaing. Pangalawa, sa Acts 4:12, sabi ng Biblia, salvation can be found in no one else. For there is no other name under heaven that God has sent to save us. Wala na ilaing pangalan nagpadala sa kalimutan para maluwas ka nato, kundi si Kristo. Hindi sinabi dito sa Acts 4:12 ang pangalan. Pero sinabi, there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Pero sinabi sa Lucas 2:10 at saka 11. Luke chapter 2, 10 and 11. Ito ang tagpo ng anghel at yung mga pastol, shepherd. Nang gabing yaw, nagpakita ang anghel sa mga pastol at itong sinabi, at natakot sila at itong sinabi ng anghel. But the angel said to them, do not be afraid. I have come with a good news of great joy for all people. Today in the house of David, the Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Sinabi na talaga ang pangalan. Sinabi sa 4:12, walang ibang pangalan. At dito sa Luke chapter 2, 10 to 11, sinabi na, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Klaro-klaro na nga si Kristo talaga ang ating tagapagligtas. Ngayon ho ang sinabi ng anghel. Si Panginoong Kristo lamang ang tanging tagapagligtas at wala ng iba. Hindi tayo maligtas sa pagiging mabuti. Maraming mga tao naniniwala, mabuti man ako, mabait man ako, nagsisimba man ako linggo-linggo, makapasok na ako sa langit at maligtas na ako. No. We are not saved by being good. Why? The Bible says in Mark 10:18, no one is good except God alone. Malinaw na malinaw. Pag sabihin mo, ligtas na ako kasi mabait ako. No. Sabi ng Biblia, Mark 10:18, no one is good except God alone. And Isaiah 64:6, sinabi ng Biblia, ang kabutihan ng tao sa mundo ay kahalintulad lamang ng maruming basahan sa harap ng Diyos. Ano bang ibig sabihin yan? Pag aminin mo na mabait ka, pero sabi ng Biblia, kung kahit gaano man tayo kabait, yung kabaitan natin katulad lang ng pangpunas sa mga maruruming bagay. Meaning, no one is good except God alone. At sinabi pa, may sabi iba magsabi na, mabuti man ako, nagtumutulong man ako sa mga mahirap. Ano bang sinabi ng Biblia sa Ephesians 2:8-9? We are saved by grace through faith in His Son, Jesus Christ, not of good works, because we boast. Alam mo, pag makagawa tayo ng mabuti, sabi mo, ako ang nagdunit niyan. Ako ang nagdunit ng aircon na yan. Ako ang nagdunit ng TV na yan. Pag wala ako, wala kayo. No! We are not saved. We are saved by grace, not of good work. Kasi pag magtrabaho atong saligan, manghambog, magyunta. Manghambog ta. Pag manghambog na ta, lalo na tayo nagkasala. You see, when we boast ourselves of what we have done, the more we sin against God. So do not say that you are saved because you do something good. Well, when we are saved, we are to do good. But we are not saved by doing good. When we are saved, we do good. Because yun talaga ang ugali ng Diyos, doing good. Kaya, sa simpleng ilustrasyon, katulad ito ng gamot na iniresita ng doktor sa atin, wala itong kabutihan dulot pag hindi natin iniinom. You see? Ganun din ang kaligtasan inalok ng Panginoong Kristo sa ating lahat. Ang paggawa, yung ganitong sakripisyo sa Kalbaryo, sa kapatawaran ng ating kasalanan para tayo ay maligtas. Pero walang kabutihang dulot pa rin ito pag hindi tayo naniniwala kay Kristo. Dapat maniwala tayo kay Kristo na siya talaga ating tagapagligtas. Dapat maniwala tayo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At yung kanyang ginawa, makapagpatawad ng ating kasalanan. Yun talaga. At bago ko tatapusin ang mensahe ito, allow me to tell you a short story para lalo nating maintindihan kung paano talaga tayo maligtas.
May maraming nagsabi, we are saved by good work, we are saved by being good. No. Ito ho ang kwentong ito ay magpapatunay na we are saved by faith. Isang araw, may isang minor de edad, isang batang lalaki, nakabaril at nakapatay ng tao sa loob ng sugalan. He was a young boy, he was young at that age, pumupunta na sa sugalan at siguro nagkaroon ng atraso, nabaril niya yung isang tao at napatay. And, noong panahon ngayon, ang katumbas ng pagpatay ng tao ay hatol din na kamatayan sa pamagitan ng pagbitay. Saan natin makuha ang batas na supporting yan sa Old Testament? Anong sinabi ng batas sa Old Testament? An eye for an eye, a tooth for a tooth. Meaning, kung ano yung ginawa mo sa kanila, gawin mo rin sa kanya. Kung tinanggalan ka man ng ngipin, tanggalan mo rin ang ngipin. Kung ang buhay mo, inutang mo ay buhay, buhay rin ang kabayaran. Kaya, yung bata ngayon, yung batang iyon, dahil nakapatay siya ng tao, nararapat na parusahan siya sa pagitan ng pagbitay. Dahil minor de edad ang bata, naawa ho yung mga taong bayan. Kasabi ng mga tao, nagpetisyon sila sa judge, Judge, kung pwede, bigyan mo na lang pardon ang batang yan. Patawarin mo na lang. Dahil isang tatay din yung judge na awa sa bata, binigyan ng pardon. Pero sa isang kondisyon. Sabi ng judge, papayag ako na bibigyan ko siya ng pardon o pagpapatawad. Subalit, may kondisyon. Sabi ng judge, ako ang magdala ng pardon papers sa kanya doon sa kanyang silda na kinaroroonan. Dadalhin ko ang pardon paper para siya talaga ang pipirma bago siya makalabas. At sa isang kondisyon, magpanggap siya na isang ministro. Magpanggap siya na bilang pastor at magdamit siya ng isang ministro at magdadala siya ng Biblia at yun nakapasok doon yung papers, pardon paper. Napipirmahan na lang yung batang ipapardon. Pagpasok na doon ng judge na nagpanggap na ministro, galit na galit yung binatilyo sa larin. Galit na galit siya nang sabihin niya na narito ako anak, sabi ng judge, na alam ko na bibitayin ka na bukas. Pero hindi pa huli ang lahat. Mamamatay ka man, hindi bali, pero basta maligtas yung kaluluwa mo, mamamatay ka man, pupunta ka rin sa langit. Pero lalong nagalit po yung binatilyong salarin, hindi ako naniniwala ng Diyos. Sabi ng bata, sabi ng salarin, hindi ako naniniwala ng Diyos. At higit sa lahat, sabi niya, hindi ako naniniwala na ang Diyos ay makapagpatawad ng kasalanan. Yun. Hindi sinabi ng warden na yung ministro, ang purpose ng ministro ay para patawarin yung bata. Hindi niya sinabi. Kaya, nang makita ng judge na nagpanggap na ministro na wala talaga yung bata, galit na galit sa kanya at kinasusuklaman pa siya, wala na siyang magawa. Lumabas siya at kinabukasan, matutuloy na ang bitay. Dahil hindi niya tinanggap ang pardon. Now, nang makalis na ho yung judge na nagpanggap na bilang ministro, sinabihan ng warden yung batang salarin, alam mo, yung lumabas na ministro, hindi tunay na ministro yun. Ang judge yun, na pumunta rito dahil gusto ka nang bigyan ng pagpapatawad. So, hindi mo tinanggap. Hindi mo tinanggap. Kaya, natuloy ang bitay. Pero bago pa man siya binitay, nagtanong ang warden sa bata, ano ba ang huling mga salita mo na maiwan mo sa amin? Ang sabi ng bata, ako'y mamamatay, hindi dahil ako'y nakapatay ng tao. Ako'y mamamatay dahil tinanggihan ko ang alok na pagpapatawad o pardon na galing sa judge. You know what? Ang kalagayan ng bata ay katulad ng ating kalagayan lahat dito sa loob ng simbahan. Sabi ng Biblia, Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala. We are all sinners in the eyes of God. But Romans 6:23, sabi, but the gift of God is eternal life. God has given us eternal life through His Son, sa pagitan ng Kanyang anak. Na kung maniniwala lang tayo kay Kristo Jesus at tatanggapin siya na bilang ating Diyos at tagapagligtas,
mapatawad na ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Si Panginoong Kristo ay gumawa ng isang perpektong sakripisyo sa pamagitan ng pagpapako sa krus ng Kalbaryo, at yung kaniyang kamatayan, yung dugo na ibinuhos, ay ginamit pambayad sa ating kasalanan para tayo ay maging malaya at magkaroon ng kaligtasan, at kung mamamatay man tayo, makapasok tayo sa kaharian ng langit. That is an offer for all of us. Yes, we are all sinners, but God has given us hope na magkaroon talaga tayo ng kaligtasan. Ang problema ng mundo ngayon ay hindi na tungkol sa kasalanan. Ang problema ng mundo ngayon ay ano ang ginawa natin kay Panginoong Kristo? Ano bang ginawa natin sa offer ng Panginoon na tanggapin siya at paniwalaan siya? Maraming mga tao ay hindi pa naniwala sa Diyos. But you know, we have already been forgiven by the death of our Lord Jesus Christ on the cross. But all we have to do is to receive Him, believe Him, and accept Him as our Lord and Savior. And that's enough. We are forgiven. But if we cannot do that, paano pa tayo maligtas? Wala na. You see? Sinabi ng Biblia, batay sa binasa natin ngayon, ganun na lamang kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kusa niyang ibinigay ang kanyang anak. Ang sino ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, subalit magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:18, ang sumasampalataya sa anak ay hindi hahatulan. Pero ang hindi sumasampalataya sa anak ay hinatulan na. Ano bang ibig sabihin? May hukom na ba ngayon? Bakit sinabi ng Biblia sa John 3:18, ang hindi mananampalataya, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na? Bakit hinatulan na? Ano bang ibig sabihin yan? May hukom na ba? Wala pa. Pero hanggang ngayon, hanggat hindi natin tanggapin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, sigurado, tiyak, maparusahan talaga tayo. Paparusahan. Yun ang ibig sabihin. John 3:36, ang mananalig sa anak ng Diyos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi mananalig ay hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa halip, ang puot ng Diyos ay mapalagi sa Kanya habang panahon. You see? Malaking bagay ito. God, sabi ng Biblia sa Revelation 3:20, God, Jesus Christ is standing at the door of our heart, knocking. Gusto niyang pumasok sa ating puso para makasama niya tayo ng walang hanggan. You see, John 1:12, the Bible, yet to those who receive Him and believe in His name, He gives them the right to become children of God. Sa sino mang mananampalataya at maniniwala kay Kristo, binigyan ng karapatang tawagin mga anak ng Diyos. Ano bang ibig sabihin? Meaning, yes, makasalanan man tayo, kung tatanggapin natin si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas, kinalimutan na niya lahat ng ating kasalanan. And we are reconciled to Him. Sa Romans 5:10, sa ating kasalanan, naging kaaway tayo sa Diyos. Pero kung tanggapin natin si Kristo, maging kaibigan tayo sa Diyos. Kaya, ang mahalagang bagay, mahalagang tanong nga, iiwan ko sa inyo ngayong umaga, gusto ba rin yung maligtas? Gusto ba rin yung magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sinabi sa 1 John 5:11 and 12, and this is the testimony that God has given us eternal life. Whoever has the Son has eternal life. Whoever does not have the Son has no eternal life. Ang sinuman na pinanahanan ng anak ng Diyos ay may kaligtasan. Ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay walang kaligtasan. Yun ho ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Uulitin ko, gusto ba ninyong maligtas? Gusto ba ninyong magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ganyan ko ang lahat na tumayo at magkaroon tayo ng prayer ngayong umaga. Sa first part ng prayer, sasabihin ko sa inyo, sundan ninyo ang lahat kong sinasabi. Would you be willing to follow me? Gusto ba niyo sumunod sa akin? Let's pray. Lord Jesus, I know I am a sinner. I know you are God, a loving God, who give me the hope of forgiveness of sin. Ipinadala mo ay yung nag-iisang anak na si Kristo Jesus, na sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang dugo na ibinuhos sa krus ng Kalbaryo ay kabayaran ng aking mga kasalanan. Ngayong umaga, tinanggap ko si Panginoong Kristo bilang Diyos
at tagapaligtas ng aking buhay. Para ako magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat, Lord. Thank you, Lord, for your word. Thank you for reminding us that wala na talagang ibang paraan para kami ay maligtas. Hindi sa mabuting gawa at marami pang iba. Hindi. But through our faith in Jesus Christ. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga tao na nakatayo ngayong umaga. And they have just received your Son as their personal Lord and your Savior. And what you have promised, you've given us the right to become children of God. From this day on, I am a child of God. Pili kayong sumigaw, I am a child of God. I am a child of God. Thank you, Jesus.